saan ang biyahe? Oo, Arles de los Santos, pasok po natin. Ba't nasa Naiya? Hindi ka naman lilipad, Arles. Hi, Arles. Hindi pa tayo lilipad agad ngayong gabi, Jovi, Chiki at Mase. Pero mula kanina umaga ay dito nga tayo nakatutok sa Ninoy Aquino International Airport, partikular sa Terminal 3. At ngayon nandito tayo sa International Departures kung saan tuloy-tuloy pa rin naman yung pagdating ng mga biyahero natin dito. Pero kumpara kaninang mga alas 3 hanggang alas 7 ng gabi ay talagang napakarami ng tao. No? Dito nga sa likuran ko, kung makikita ninyo, ito hindi naman to halos na ubusan ng mga pasahero. No? Ito yung mga nag-check-in ng kanilang mga baggage. Pero dito sa kabila naman, konting pihit lang tayo. Kanina punong-puno din to, pero ngayon halos wala ng katao-tao. No? Hindi lang natin sure kung wala pang available flight or tapos na yung kanilang paglipad ngayong araw. No? Pero doon sa kabilang bahagi naman, madami pa din yung mga pasahero na dumadating. Pero syempre, hindi pa tayo tapos sa ating tour dahil dito naman sa ating harapan, mismo yung ating immigration. Kanina mga alas 4 ng hapon hanggang alas 5 umaabot hanggang dito sa labas yung pila at medyo nagiging mabagal yung pagpasok nila at yung paglagpas ng ating mga kapatid na biyahero, no, dahil marami nga talaga yung mga pasahero na nagsidatingan dito, no. Pero so far ay inaasahan nga na papalo ng 1.35 million na mga pasahero yung dadagsa dito just in time for the Holy Week season, no. And yung ating mga kapatid dito, yung iba dadating 4 hours lamang para sa kanilang mga international trips, ginawa na ngang 6 hours yan para masigurado na hindi na nga sila magkakaroon ng any aberya, may stuck man sa traffic or ma-offload o syempre malate sa kanilang mga flight mismo. And yung silver lining daw, no? Yun na yung tawag nila dito. Yung silver lining nila dito, Jovi, Chiki at Mase, maaga silang bumili ng kanilang mga ticket. Yung iba, June pa lamang nung 2025, meron na silang mga ticket, kaya daw hindi nila naramdaman kung nagtaas man ng presyo ng pamasahe for airfares yung ilang mga travel agency na ngayon nga ay inaasahan din na baka pumalo rin dahil tumaas na rin yung fuel at charges natin. Arles, baka sakali lang na meron kang nakausap na taga airport management ng NAIA. Baka lang may nabanggit sila kasi 'di ba nagpahayag na hindi muna magtataas ng mga terminal fee doon sa mga airport under CAAP. Syempre hindi kasama diyan yung NAIA dahil hindi naman sila under doon. Pero kasi sinabi ng DOTR nakakausapin nila 'yan. NAIA baka pwedeng wag muna umabot ng 950 pesos ba yung terminal fee for international. Baka lang may nasabi sila kung ano yung tugon dito. Wala tayong nakuha pa tungkol dyan, Mase, no? Pero ngayong araw, yung pagsisimula no, ng fuel surcharge, yung from level 4 to level 8 bilang bahagi nga ng interim and temporary na action nito, no, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. So yung higher airfares yung inaasahan from 253 pesos magiging 787 for domestic flights, and then from 835 naman magiging 6,208 for international flights, no, from Philippines, and then depende pa yan sa distansya. Pero hihingin pa rin natin yung kumpirmasyon ng NAIA kung ipinatupad na rin nga ba talaga ito ngayong araw o palalampasin muna nila dahil yung overall nga no na paghalt ng pagtaas ng presyo ng mga pamasahe bunsod ng pagsirit ng presyo ng produkto ng petrolyo. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos. Nag-uulat po ng live mula dyan sa NAIA. Thank you, Arles. Isingit ko na, may oras pa naman na kanina sa Money Talks ay may interview si Cathy Yang doon sa business unit head ng To Go Travel. At ang kanyang quote, alam ko hindi naman natin nakuha, pero sabihin ko na kung ano yung sinabi niya, na we're hoping, sabi niya, ni Francis Chua, sabi niya, we're hoping that the Filipinos will continue to travel because I think one of the key things is that we need to really support domestic travel. But if it's any indication, mukha naman daw yung Abril ay mukhang okay yung travel schedule na nakikita nila so far. Pero baka kasi yan yung mga nakapag-book na ng matagal na kasi. na. So tignan natin kung yung iba syempre mag-rebook o kaya ay ipopostpone muna because of the uncertainty na mamaya i-discuss natin. So ibig sabihin, uncertainty hindi na maraming nag-cancel kung okay pa. Okay ngayong Abril. Tingnan natin yung mga susunod. Dahil mahaba pa ang bakasyon hanggang Hunyo pa. So tingnan natin kung may mga cancellation soon. Pero hino-hope nga ng mga private companies na wag na mag-cancel at magtuloy-tuloy lang